Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino, Grade 4, Quarter 3, Aralin 8. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pagtatayang batay sa pagganap. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan sa pagsasalita at pagsulat. Mga kasanayang produktibo. Una, natutukoy ang mga mahahalagang konsepto at pamantayang kinakailangan sa pagsulat ng salaysay. Ikalawa, nasasagot ng wasto ang mga pagsasanay bilang paghahanda sa pagtataya sa pagsulat ng salaysay. Ikatlo, nakabubuo ng mga pahayag o talasalita ang gagamitin sa mahusay na pagsasalaysay. Ikaapat, nakabubuo ng isang maayos na balangkas ng salaysay tungkol sa karanasang hindi malilimutan. Ikalima, nakabubuo ng isang pasulat na pasalaysay sa isang karanasang hindi malilimutan na sinusunod ang mga bahagi ng teksto, simula, gitna at wakas. Ika-6, nagagamit sa pasulat na pagsasalaysay ang mga hudyat ng panahon, pagkakasunod-sunod at ang mga panandang nag-uugnay ng mga ideya. Ika-7, nagagamit ng wasto ang mga bahagi ng pananalita sa pasulat na pagpapahayag. At ika-8, nasusunod ang mga pamantayan sa wastong pagsulat katulad ng mechanics, nilalaman at organisasyon. Unang araw. Maikling balik-aral. A. Karerahan sa kaalaman. Bawat yugto ng laro na katumbas ng isang tanong ay may tiyak na pwesto. Ang lahat ng maiiwan sa bawat pangkat ay magiging magkakasama sa pagsagot sa mga katanungan. Sa mag-aaral na nakarating sa dulo ng karera, magbigay ng isang tanong na sasagutin niya. Ang mga tanong ay tungkol sa mga konseptong napag-aralan na ng mga bata na may kaugnayan sa maayos na pagsulat ng salaysay, kagaya ng mga sumusunod. Narito ang mga tanong. Una, paano isinusulat ang isang pangungusap? Ang sagot, nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tamang bantas. Ikalawa, ano ang gamit ng tandang pananong? Ang sagot, ginagamit sa tanong. Ikatlo, kailan ginagamit ang batas na padamdam? Ang sagot, ginagamit sa matinding damdamin. Ika-4, paano mo isusulat ang isang tuwirang pahayag ng tauhan sa kwento? Ang sagot, gumamit ng panipi sa sinabi ng tauhan. Ika-5, paano isinusulat ang unang pangungusap ng isang talata? Ang sagot, naka-indent o pasok ang unang salita. Ika-6, paano isinusulat ang pamagat ng isang kwento? Ang sagot, nakasulat sa malaking titik ang unang letra ng bawat salita. Ika-7,
Anong aspekto ng pandiwa ang angkop sa pangyayaring naganap na? Ang sagot, perpektibo. Ikawalo, ano-ano ang mga bahagi ng teksto? Ang sagot, simula, gitna, wakas. Ikasyam, anong bahagi ng tekstong nagsasalaysay ang naglalaman ng mga magkakasunod na pangyayari? Ang sagot, gitna. At ikasampu, anong bagay sa pagkukwento ang maaari mong ibigay? Ang sagot, gamitin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. B. Pagsasanay. Ipasagot ang ilang pagsasanay tungkol sa mga nabanggit na paksa kagaya ng mga sumusunod. Pagbabaybay, pagbabantas, at gamit ng malaking titik. Basahin ang pangungusap at baguhin ang pagkakasulat nito upang maging wasto. Una, kung kailangan, bumuo ng dalawang pangungusap sa isang item. Ang sagot, kung kailangan, bumuo ng dalawang pangungusap sa isang item. Ikalawa, ipinagdiwang namin ang Pasko sa Visaya, elementary school kung saan ako nag-aaral. Ang sagot, ipinagdiwang namin ang Pasko sa Visaya, elementary school kung saan ako nag-aaral. Ikatlo, maraming gawain ang inihanda para sa amin. Ang sagot, maraming gawain ang inihanda para sa amin. Ikaapat, sumali ako sa paligsahan sa pag-awit ng mga awiting pamasko. Ang sagot, sumali ako sa paligsahan sa pag-awit ng mga awiting pamasko. Ikalima, nagsanay ako araw-araw mula Lunes hanggang Linggo dahil gusto kong manalo. Ang sagot, nagsanay ako araw-araw mula Lunes hanggang Linggo dahil gusto kong manalo. Ika-anim, dumating ang araw ng paligsahan. Ako ang ika-anim na kalahok. Magagaling ang unang 5 kalahok. Kinabahan ako, subalit ako ay nananalangin na lang. Ang sagot, dumating ako ng paligsahan. Ako ang ika-anim na kalahok. Magagaling ang unang 5 kalahok. Kinabahan ako, subalit ako ay nanalangin na lang. Ikapito, inawit ko ng maayos ang aking piyesa. Ang sagot, inawit ko ng maayos ang aking piyesa. Ikawalo, pagkatapos kong umawit, nagpalakpakan ang lahat. Ang sagot, pagkatapos kong umawit, nagpalakpakan ang lahat. Ika-9, sino ang mag-aakalang magugustuhan nila ang aking pag-awit? Ang sagot, sino ang mag-aakalang magugustuhan nila ang aking pag-awit? At ika-10, anong saya ko dahil ako ang nagkamit ng unang gantimpala at ako ay tuwang-tuwa? Ang sagot, anong saya ko dahil ako ang nagkamit ng unang gantimpala? Ako ay tuwang-tuwa. Wastong gramatika. Bilugan ang angkop na pangatnig o pandiwang bubuo sa bawat pangungusap. Pumili sa mga nakasulat sa loob ng mga panaklong.
Ang kwento ay tungkol sa sariling sikap ni Lilibeth C. Agno. Matagal ko nang gustong magkaroon ng bag. Ngunit o palibhasa, hindi makabili si inay. Pero dahil palaging kulang ang pera namin, hindi ko na rin pinilit si inay na bilhan o binili ako nito. Alam kong nahihirapan din siya dahil may sakit si itay. Nag-isip ako ng paraan upang nagkaroon ng bag dahil o kahit yung mura lang. Naisip kong kausapin ang aming kapitbahay na may kainan upang sabihing tutulong ako sa paghuhugas ng mga pinggan sa malayang oras ko. Pumayag o pumapayag naman siya at binigyan niya ako ng 20 piso kapalit ng sandaling paghuhugas ko. Ang mga perang ibinigay niya sa akin ay aking inipon. Wala pang 2 buwan, nakaipon na ako ng mahigit na 400 piso. Ibinigay ko ito kay nanay upang siya na ang bumili ng bag ko. Napaluha si inay dahil sa aking ginawa. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinasabing, "Pasensya ka na anak kung hindi kita mabilhan ng bag." Kinabukasan, pumunta si nanay sa bayan. Pag-uwi niya, may daladala na siyang isang supot. Masaya ko siyang sinalubong. Nagustuhan ko naman ang kulay na napili o pinipili niya. Araw-araw ko nang ginagamit ito sa pagpasok sa paaralan. Natupad din ang pangarap kong magkaroon ng bagong bag. Mayroon din pala akong magagawa at hindi yung umaasa lang ako sa iba para sa aking mga pangangailangan. Narito naman ang mga tamang sagot. Number 1, ngunit. Number 2, dahil. Number 3, bilhan. Number 4, magkaroon. Number 5, pumayag. Number 6, nang. Number 7, sinabing. Number 8, pumunta. Number 9, napili. At number 10, ginamit. Nilalaman at organisasyon ng teksto. Gamit ang salaysay sa itaas, balikan ang mga bahagi ng teksto at ang nilalaman nito. Narito ang pagsusuri ng mga bahagi ng teksto at nilalaman gamit ang salaysay na Sariling Sikap ni Lilibeth C. Agno. Simula. Panimula ng salaysay. Ipinakilala ang pangunahing tauhan at ang kanyang sitwasyon. Ipinakita ang problema. Gusto niyang magkaroon ng bag ngunit hindi ito mabili ng kanyang ina dahil sa kakulangan ng pera. Nilalaman, pagsisimula ng kwento at pagpapakita sa pangunahing tauhan at pagtukoy sa pangunahing suliranin ng tauhan. Gitna, katawan ng salaysay. Nag-isip ang tauhan ng paraan upang magkaroon ng sariling pera. Nakipag-usap siya sa may-ari ng kainan upang maghugas ng pinggan kapalit ng bayad. Inipon niya ang kinita hanggang umabot sa 400 piso. Ibinigay niya ito sa kanyang ina upang bilhin ang bag. Nilalaman, pagsisikap at determinasyon ng tauhan upang makamit ang kanyang nais, at pagtsatsaga at pagiging responsable sa sariling pangangailangan. Wakas, konklusyon ng salaysay. Napaiyak ang ina dahil sa pagsisikap ng anak. Bumili ang ina ng bag para sa kanya.
Natutunan ng tauhan na kaya niyang makamit ang kanyang pangangailangan sa sariling sikap. Nilalaman, pagtatapos ng kwento na may aral tungkol sa kasipagan at pagtitiyaga, pagpapahalaga sa sariling pagsisikap kaysa umasa lamang sa iba. Buod ng nilalaman at organisasyon. Ang kwento ay maayos ang pagkakaorganisa gamit ang simula, gitna at wakas. Ang pangunahing nilalaman ay tungkol sa pagsisikap ng isang bata upang makamit ang kanyang pangangailangan ng hindi umaasa sa iba. Nagpakita ito ng determinasyon, tiyaga at pagmamahal sa pamilya. Aral ng kwento, mahalaga ang sariling sikap upang makamit ang mga pangarap. Dapat tayong maging masipag at responsable sa ating mga pangangailangan. Ang kasipagan ay nagdudulot ng gantimpala at pagmamalaki mula sa pamilya. Mga gabay na tanong. Una, paano sinimulan ang salaysay? Ikalawa, paano isinalaysay ang mga pangyayari? Ano-ano ang nakatulong upang maging maliwanag ang paglalahad sa mga pangyayari? Ikatlo, paano ito winakasan? At ikaapat, paano pa kaya ito mapapabuti? Paglalahad ng layunin. A. Pag-usapan ang kahalagahan ng kahusayan sa pagsulat, kagaya ng pagkakaroon ng oportunidad na maging writer sa pahayagang pang-campus, maging kalahok sa mga patimpalak sa pagsulat, magbigay aliw sa iba, makapaglathala ng mga sulatin, makapaghanda sa mga mas mahirap na kasanayan at iba pa. B. Sabihin sa mga mag-aaral na gagawin ang pagtataya sa kanilang kakayahan sa pagsulat. Sila ay bibigyan ng puntos batay sa kanilang pagsunod sa mga tiyak na pamantayang na pag-aralan nila sa mga nagdaang aralin. At upang makatugon sila ng maayos sa gagawing pagtataya, ay magkakaroon muna ng maikling paghahanda. Kailangan nilang makinig ng mabuti at makilahok ng aktibo upang lalong mapaunlad ang kanilang kakayahan sa pagsulat. Paglinang sa talasalitaan, picture series at word wall. A. Maghanda ng mga magkakaugnay na larawan ng mga pangyayari at ipaskil sa harap. Narito ang halimbawa. Tingnang mabuti ang mga larawan. Ipaayos ang mga larawan ayon sa alam nilang wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Magpabuo ng 2 hanggang 4 na pangungusap tungkol sa bawat larawan. Sabihing ipagpalagay ng mga bata na sila ang nasa larawan upang magamit nila ang unang panauhan. Sagutan natin. Una, mayroon akong nakitang isang ibon sa daan. Hindi ito makalipad. Pinulot ko ito. Napansin ko na may sugat ito sa kanyang pakpak. Ikalawa, inuwi ko ang ibon. Ginamot ko ang sugat nito. Pinakain ko rin at pinainom ang tubig. Ikatlo, inilagay ko ang ibon sa isang hawla. Patuloy ko itong inalagaan at ginamot. Natuwa ako dahil unti-unti sumigla ang ibon. Ikaapat, ginising ako ng masasayang siyap ng ibon. Napansin ko ang iba pang ibon sa bintana na masayang lumilipad. Natuwa ako habang pinagmamasdan ng mga ibon at pinakikinggan ang masayang pagsiyap ng mga ito. At ang panghuli, napalingon ako sa ibong nasa hawla. Naawa ako sa kanya. Pinuksan ko ang hawla at pinalaya ang ibon.
Magpabuo ng isang istorya o kwento batay sa mga ibinigay na pahayag sa mga isinaayos na larawan. Pansinin ang pagkakagamit ng mga salitang kilos, mga panandang nagsasaad ng panahon at mga hudyat ng pagkakasunod-sunod o pag-uugnay-ugnay sa loob ng tekstong pasalaysay. Tulungan din ang mga bata na palawakin ang kanilang mga pangungusap at gawing mas detalyado ang pagsasalaysay ng mga pangyayari. Narito ang isang halimbawa. Larawan bilang 1. Noong linggo, habang ako ay naglalakad upang makapag-ehersisyo, mayroon akong nakitang isang ibon sa daan. Hindi ito makalipad kaya nakadapo lang sa damuhan. Pinulot ko at hinaplusan ang kanyang balahibo. Napansin ko na may sugat ito sa kanyang pakpak. Larawan bilang 2. Dahil sa awa, inuwi ko na lang sa bahay ang ibon. Ginamot ko ang sugat nito. Pagkatapos, pinakain ko at pinainom ang ibon. Binantayan ko rin siya at baka saktan ng ibang hayop. Larawan bilang 3. Pagkaraan ng ilang sandali, inilagay ko na ang ibon sa isang hawla upang doon na magpagaling. Patuloy ko itong inalagaan at ginamot. Natuwa ako dahil unti-unting sumigla ang ibon. Mayroon na akong alagang ibon, nasabi ko sa sarili ko. Larawan bilang 4. Pagkalipas ng 4 na araw, nagising ako sa isang malakas na siyap ng ibon. Bumangon ako ng buong galak at agad na pinuntahan ang kinaroroonan ng hawla. Nalaman ko na iba palang ibon ang sumisiyap at marami pa itong kasamang ibang ibon. Napansin ko na masayang lumilipad ang mga ibon at parang naglalaro lang. Natuwa ako habang pinagmamasdan ng mga ito at pinakikinggan ang masayang pagsiyap nila. Larawan bilang 5. Subalit naputol ang aking saya nang napalingon ako sa ibong nasa hawla. Parang hindi ito masaya. Parang gusto niyang lumabas. Naawa ako sa kanya. Binuksan ko ang hawla at pinalaya ang ibon. Sumabay ito sa iba pang mga ibon at sumiyap ng malakas na para bang sinabi niyang salamat sa pagpapalaya. Letter D. Itala sa isang chart ang mga pahayag o hudyat na maaaring gamitin nila sa isasagawang pagsulat ng karanasang hindi malilimutan. Humalaw muna mula sa nabuong istorya at magpadagdag ng iba pa. E. Ipaskil sa dingding ang mga chart. At F. Sabihing palagi nilang babasahin ang word wall upang tumatak sa kanilang isipan ang mga ito at magiging mas mayaman ang kanilang bokabularyo para sa mas mahusay na pagsulat. Narito ang mga halimbawa ng mga pananda o hudyat sa pagsasalaysay. Unahin natin ang mga panandang nagsasaad ng panahong tapos na. Noong linggo, pagkaraan ng ilang sandali, pagkalipas ng 4 na araw, noong summer, noong 1 taon, kagabi, 2 araw na ang nakalipas, kanina, kahapon, kaninang umaga, 3 linggo na ang nakalipas, noong nagpunta kami sa Davao, 5 taon na ang nakalipas, at noong kaarawan ko. Narito naman ang mga hudyat ng pagkakasunod-sunod sa tekstong pasalaysay o pag-uugnay-ugnay. Pagkatapos, sumunod, sa huli, nang lumaon, at maya-maya, pangalawa, ikatlo, una, dahil dito, rin, subalit, paggamit ng panghalip na tumutukoy sa unang nabanggit. Ito.
Mga salitang kilos na tapos na. May panlaping na, nakita, napansin, natuwa, naputol, nalaman, napalingon. May panlaping nag, nagpahinga, nag-alaga, naglaba, nagpunta, nagtakbuhan, nag-impake. May panlaping in, ginamot, inalagaan, pinakain, inuwi o iniuwi, binantayan, hinaplasan. Mga panlaping bumangon, pumasyal, kumain, humiga, tumakbo, at umalis. Ikalawa at ikatlong araw. A. Pagbuo ng balangkas, magtulungang gumawa ng balangkas ng isang salaysay. Halimbawa, isang karanasang hindi malilimutan. Narito ang mga bahagi. Una, panimula o simula. Ikalawa, gitna o katawan. A. Unang pangyayari at mga detalye nito. Ano ang nangyari? Saan ito nangyari? Kailan ito nangyari? At paano ito nangyari? B. Ikalawang pangyayari. C. Ikatlong pangyayari. D. Ikaapat na pangyayari. At E. Ikalimang pangyayari. At ikatlo, wakas o konklusyon. Pagbuo ng pamagat. Gabayan ang mga bata sa pagbuo ng mas tiyak na pamagat batay sa mismong karanasan nila. Magbigay ng mga halimbawang karanasan at magtanong ng mga posibleng pamagat sa mga ito. Halimbawa, masayang karanasan. Ang pamagat na maaari nating gamitin ay ang aking pinakamasayang karanasan. Ikalawa, nawala ang aso. Maaaring pamagat nang mawala si Brownie. Ikatlo, pamamasyal sa palengke. Maaaring pamagat, isang masayang araw para sa parke. D. Pagpapakita ng modelo. Ipakita ang nabuong salaysay sa unang araw at talakayin ang pagkakabuo ng mga bahagi nito, pati ang pamagat. Ang pamagat ng ating kwento ay tungkol sa saglit lang ngunit masaya. Ito ay isinulat ni Lilibeth C. Agno. Matagal ko ng pangarap ang magkaroon ng isang alaga at sa loob ng 4 na araw ay nagkaroon nga ako nito. Ito ay nagbigay sa akin ng lubos na tuwa. Noong linggo habang ako ay naglalakad upang makapag-ehersisyo, mayroon akong nakitang isang ibon sa daan. Hindi ito makalipad kaya nakadapo lang sa damuhan. Pinulot ko at hinaplusan ang kaniyang balahibo. Napansin ko na may sugat ito sa kaniyang pakpak. Dahil sa awa, inuwi ko na lang sa bahay ang ibon. Ginamot ko ang sugat nito. Pagkatapos, pinakain ko ang ibon at pinainom. Binantayan ko rin siya at baka saktan ng ibang hayop. Pagkaraan ng ilang sandali, inilagay ko ang ibon sa isang hawla upang doon na magpagaling. Patuloy ko itong inalagaan at ginamot. Natuwa ako dahil unti-unting sumigla ang ibon. Nagkaroon na ako ng alagang ibon. Nasabi ko sa aking sarili. Pagkalipas ng 4 na araw, ginising ako ng masasayang siyap ng ibon. Bumangon ako,
ng buong galak at agad na pinuntahan ang kinaroroonan ng hawla. Nalaman ko na iba palang ibon ang sumisiyap at marami pa itong kasamang ibon. Napansin ko na masaya silang lumilipad at parang naglalaro lang. Natuwa ako habang pinagmamasdan ng mga ibon at pinakikinggan ang masasayang pagsiyap ng mga ito. Subalit naputol ang aking saya nang napalingon ako sa ibong nasa hawla. Parang hindi ito masaya, parang gusto niyang lumabas. Naawa ako sa kanya. Kinabukasan, binuksan ko ang hawla at pinalaya ang ibon. Sumabay ito sa iba pang ibon at sumiyap ng malakas na para bang sinabi niyang salamat sa pagpapalaya. Hindi man natuloy ang pagkakaroon ng alagang ibon, natuwa naman ako ng lubos dahil mayroon akong natulungang tulad niya at binigyan ko pa ng pagkakataong maging malaya. Pinatnubayang pagsasanay, kontroladong pagsulat, magbigay ng mga gabay upang matulungan ang mga bata na makapagsulat ng isang salaysay o kwento tungkol sa kanilang karanasan. Halimbawa, palitan ang mga bahaging may salungguhit, isulat mo ang iyong sariling karanasan. Ngayon naman, magbasa tayo ng isa na namang kwento at ito ay may pamagat na Sa Baguio, isinulat ni Lilibeth C. Agno. Simula. Noong bakasyon, kaming magkakapatid ay sinurpresa ng aming mga magulang. Dinala nila kami sa Baguio at kami ay namasyal doon. Marami kaming pinuntahang lugar sa Baguio. Una ay pumunta kami sa Burnham Park. Doon kami ay sumakay sa isang bangka at nagbisikleta. Umupo rin kami sa ilalim ng mga punong kahoy. Humiga pa nga ako sa may damuhan. Ang sumunod na pinuntahan namin ay ang Mines View Park. Nakita ko roon ang mga kabahayan at magagandang tanawin mula sa itaas ng bundok. Nagpakuha rin ako doon ng larawan habang nakasakay sa isang kabayo. Marami pa kaming pinuntahan at ang pinakagusto ko ay ang Stone Kingdom. Nakita ko ang iba't ibang bagay na gawa sa bato. Namangha ako sa galing ng mga gumawa sa mga iyon. Umakyat kami sa isang gusaling yari sa bato at dumaan sa isang tulay na gawa rin sa bato. At ang wakas, ang saya ng buong pamilya naming sa pamamasyal na iyon. Sana sa susunod ay makapunta naman kami sa mas malayong lugar at sasakay kami ng eroplano. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay, pagsulat ng idinidigtang salaysay. Ibasa sa klase ang isang karanasan. Sabihin sa klase na unawain nila ang mga pangyayari dahil isusulat nilang muli ang mga ito. Basahin ang teksto ng may karaniwang bilis. Hayaang makapagtala ang mga mag-aaral ng mahahalagang impormasyong maririnig nila. Pagkatapos, ipasulat ang kanilang narinig. Ipaalala ang mga pamantayan sa pagsulat tulad ng mechanics, nilalaman at organisasyon. Basahin natin ang kwento tungkol sa unang pagkakataon ni Liza M. Lenny. Napakaraming takdang aralin noong araw na iyon. Parang hindi ko kayang matapos ang lahat. Inabot ako ng gabi. Hindi ako natulog hanggang hindi ko natapos ang mga dapat kong gawin. Kinabukasan, masaya akong pumasok. Iniwasto namin ang mga sagot sa takda. Aba, halos tamang lahat ang aking mga sagot.
Oras na ng Filipino. Dumating na si Ginang Reyes, ang guro namin sa Filipino. Bigla kong naalala, mayroon nga pala kaming pagsusulit. Naku, hindi ko na isaulo ang maikling tulang pinag-aralan namin. Iyon pala ang nakalimutan kong gawin kagabi. May pangatanong si Ginang Reyes na hindi ko nasagot. Sa unang pagkakataon, kinabahan ako. Ganon palang pakiramdam kapag hindi nakapag-aral. Laking pasasalamat ko nang sabihin ni Ginang Reyes ang mga score namin. Pasang-awa ako. Salamat at hindi ako bumagsak. Mula noon, nangako ako na iisa-isahin ko na ang lahat ng mga takda ko para wala akong makalimutan. Pabaong pagkatuto. Pagninilay sa pagkatuto. Ipasulat ang mga iniisip ng mga bata bilang paalala sa mahusay na pagsulat ng kanilang karanasang hindi malilimutan. Narito ang tanong, paano ako makakabuo ng isang magandang sulating nagsasalaysay o karanasan? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Siyempre, sagutan natin. Ang tanong, paano ako makabubuo ng isang magandang sulating nagsasalaysay o karanasan? Una, dapat ay marunong ako sa paggamit ng wika katulad ng tamang gramatika, pagbabaybay, pagbabantas. Ikalawa, dapat ay magkakaugnay ang aking pagsasalaysay at naipapakita na tapos na ang mga pangyayari. Ikatlo, dapat ay maglalagay ako ng isang magandang panimula. Ikaapat, sa gitna dapat ay kumpleto ang mga detalye. At panghuli, dapat ay mayroong panimula, gitna at wakas ang aking salaysay. Pagtatayang batay sa pagganap. Bumuo ng magkakaugnay na pangungusap na nagsasalaysay sa iyong mga karanasan sa unang araw ng pasukan. Gamitin ang naibigay na mga parirala sa bawat item. Isulat ng maayos ang bawat pangungusap. Pagkatapos, pagsama-samahin ang mga pangungusap sa isang talata. Lagyan ng angkop na pamagat. Isulat ang talata sa ikalawang pahina. Una, sa unang araw ng pasukan. Ikalawa, sa bagong damit. Ikatlo, mga bagong kaibigan. Ikaapat, mga bagong guro. At ikalima, bagong silid-aralan. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Magbigay ng mga pagsasanay sa paggamit ng bantas, malaking titik, pagbabaybay, wastong gramatika, pagbuo ng pangungusap, pagtatalata, at iba pang kaugnay na kasanayan. Magbigay rin ng mga pagsasanay sa pasulat o pagsulat ng salaysay. Gawaing pantahanan bilang isa. Bumuo ng magkakaugnay na pangungusap na nagpapahayag ng mga karanasan mo noong unang araw ng pasukan. Gamitin ang mga naibigay na pahayag sa bawat item. Isulat ng maayos ang pangungusap. Una, sa unang araw ng pasukan. Ikalawa, mga bagong damit o gamit. Ikatlo, mga bagong kaibigan. Ikaapat, mga bagong guro. At ikalima, bagong silid-aralan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!